Ito ang Bayan Audio, opisyal na tinig ng Partido Komunista ng Pilipinas, tagapaghatid ng balita at pananaw ng revolusyonaryong mamamayang Pilipino. Sa isyu ng Ang Bayan, Marso 7, 2026. Tuligsain at labanan ang imperialistang pagsalakay ng US sa Iran. Pandarambong ng mga burokrata, kapitalista at lokal at dayuhang korporasyon sa Bicol. EDSA at 40, malapad na pagkakaisa kontra korupsyon at kahirapan. Pagdinig para sa kumpirmasyon ng mga sakdal laban kay Duterte sa ICC na tuloy na. Kabulukan ng AFP, litaw sa gitna ng girian ng nagaharing mga pangkatit. Tinig at tindig ng mga mag-aaral kontra taas matrikula at ibang bayarin. Pinsala ng gerang agresyon ng US sa Iran sa mamamayang Pilipino. Galit at paghihiganti, tugon ng mamamayan ng Iran sa agresyon ng US-Israel. Paglaban ng mga Bicolano sa Pandarambong. Mga proyektong wind farm sa Rizal at Samar tinutulan. Pagpapalayas at demolusyon sa mga magsasaka at meralitang lungsod. Pagbasura sa 12% VAT, ipinanawagan ng kababaihan. Pananagutan, panawagan sa pagguho ng tambakan sa Rizal. Mga naka-uniformeng kriminal sa PNP. Magsasaka sa Samar na pataya sa pamamaril ng 3rd IB. Ika-87 kaarawan ni Kajoma ipinagdiwang. Cuba, matatag na naninindigan laban sa panggigipit ng US. Sa isyu ng Ang Bayan, Marso 7, 2026. Editorial, tuligsain at labanan ang imperialistang pagsalakay ng US sa Iran. Mariing tinutuligsa ng revolusyonaryong mamamayang Pilipino ang imperialismong US at ang Zionistang Estado ng Israel sa walang habas na pambobomba sa Iran na sinimulan noong Pebrero 28. Ito ay tahasang pagyurak sa kasarinlan ng isang nagsasariling bansa at karapalang paglabag sa umiiral na internasyonal na batas. Ito ang ikalawang pagsalakay ng US sa Israel sa bansa mula Hulyo 2025. Sa utos ng kapwa-pasistang hibang na sina Donald Trump ng US at Benjamin Netanyahu ng Israel. Gamit ang mga asintadong missile, isinagawa ang asasinasyon sa pinuno at 30 opisyal ng gobyerno ng Iran. Binoba ang mababang paaralan sa lungsod ng Minab na iksinawi ng mahigit 160 batang estudyanteng babae. Pinuntirya ang mga estrukturang plantang nuklear, gayon din ang mga gusali ng gobyernong sibilyan, mga ospital at maging mga pinangangalagaang pangkasaysayang lugar. Mahigit 1,000 Iranian na ang iniulat na napatay sa unang 5 araw ng oras-oras na pambobomba na mistulang salamin ng karumal-dumal na pagdurog ng Israel sa Gaza at hinosidyo sa mamamayang Palestino. Nasa Iran ang buong karapatan na ipagtanggol ang sarili nito laban sa pagsalakay ng US at Israel. Nagpalipad ito ng sariling mga missile na umasinta sa mga base militar ng US sa Saudi Arabia, Kuwait, UAE, Bahrain at iba pang bansa sa Middle East at laban sa iba't ibang pasilidad sa Israel. Ang pagkalat ng apoy ng armadong sigalot ang sadyang bunga ng imperialistang agresyon. Lalo pa ito ngayong pinalawak ng US nang binomba at pinalubog sa baybayin ng Sri Lanka ang isang di-armadong barkong nabal ng Iran na bisita sa mga resisyong nabal na pinasinayaan ng India. Mahigit 32 kilometro ang layo sa Iran. Naghahambog si Trump na hawak ng US ang napakalaking arsenal na anyay sapat para sa gerang walang katapusan. Binomba at nilusob din ng mga tropang Israeli ang Lebanon at pinalayas ang mamamayan sa mahigit 50 bayan sa layuning sakupin ang katimugang bahagi ng bansa. Asal buitre ang mga monopolyo kapitalista, lalo na ang malalaking kumpanya sa langis na sinamantala ang gera para isirit ang presyo ng krudo at refinadong langis. Higit na malalang krisis ang lilikhain nito, lalo na sa mga atrasadong bansa tulad ng Pilipinas. Pinangangambahan ng mahigit 2 milyong Pilipinong migrante sa Middle East na kumalat at magtagal ang gera. Ilan libo ang piniling umuwi kahit walang kabuhayang naghihintay. Walang anumang buladas ang makakapagbigay matwid sa walang pakundangang paghahasik ng malawak na terorismo ng US at Israel sa Iran. Sinimulan ito ng US na walang hawak na ebidensya sa paratang na ang Iran ay gumagawa ng sandatang nuklear. Katulad ito ng huwad na sandata ng malawak na pagpuksa ng dahilan ng paglusob ng US sa Iraq noong 2003. Katulad din ng inimbento ni Trump na isang narco-terrorist state ang gobyerno ng Venezuela nang nilusob at binomba nito noong Enero 3 at tinukot ang presidente nitong si Nicolas Maduro at asawa niyang Cecilia Flores. Umaastang mato ng imperialismong US na handang salakayin ng alinmang bansang hindi sumusunod sa kanyang mga dikta. Ipinagmamalaki at iwinawasiwas nito ang pinakamakapangyarihang pwesang militar sa buong mundo para paluhurin ang lahat ng kanyang pinaghahari-harian.
Nilalantad nito na malaking kabulustugan ang matagal nang ibinabalandarang rules-based order para gipitin ang iba't ibang bansang karibal nito. Ang totoo, hindi magpapapigil ang imperialismong US sa anumang internasyonal na batas o ulituntuning hindi tugma sa kanyang interes sa ekonomiya at heopolitika. Sa walang habas na paglusob sa Iran, malinaw na pakay ng imperialismong US na gawin ng kontrol sa mayamang rekursong langis nito, na ikatlo sa pinakamalaki sa buong mundo. Nais ni Trump na durugin ang gobyerno ng Iran na tumatangging yumuko sa kagustuhan ng mga monopolyo kapitalistang Amerikano. Nais ng US na ipataw ang kanyang kapangyarihan sa Iran at sa buong Middle East. Ang buhong na pagsalakay ng US sa Iran ay salamin ng tumitinding tunggalian ng mga imperialistang kapangyarihan. Pagsiko ito ng US sa karibal na China, na pangunahing bumibili ng langis ng Iran. Bahagi ito ng tulak ng imperialismong US na baguhin ang kaayusan sa mundo upang palakihin ang yaman at rekursong tuwirang hawak nito. Sa gitna ng di malutas na krisis sa pandaigdigang sistemang kapitalista, kinagatungan ng US ang mga imperialistang tunggalian at pinapaypayan ang mga giyera sa iba't ibang panig ng mundo. Dapat suportahan ang mamamayan ng Iran sa pagtatanggol ng kanilang kalayaan at karapatan sa pambansang pagpapasya. Manawagan sa mga manggagawa at mamamayang Amerikano at Israeli na labanan at ibagsak ang mga hibang na pasistang sina Trump at Netanyahu. Makipagkaisa sa mamamayan ng Palestine, Lebanon, Venezuela, Cuba, North Korea, Nicaragua at iba pang bansang ginigipit ng US. Buuin ang pinakamalawak na nagkakaisang prente laban sa imperialistang gera. Ilantad at labanan ang operasyong disinformasyon ng US na bumibiktima sa sambayan ng Pilipino. Iwaksi ang mga kasinungalingan ni Trump at Netanyahu, dapat manindigan ng sambayan ng Pilipino laban sa panghihimasok militar ng US sa Pilipinas at tutulan ng paggamit sa bansa para sa pananalakay at panggigera. Palakasin ang sigaw para lansagin ang mga base militar at pasilidad ng US sa ilalim ng EDCA. Palayasin ang mga tropang Amerikano sa bansa, alisin ang mga sandatang iniimbak nito at tukasan ang mapang-upat at mapangwasak ng mga war exercises. Dapat ipaglaban ng sambayan ng Pilipino ang tunay na kalayaan mula sa kontrol at panghimasok ng US, ang paghahari at pandarambong ng US sa Pilipinas, kasabwat ang mga lokal na naghaharing uri at gamit ang AFP bilang instrumento ng panunupil, ang pangunahing sagka sa pag-unlad ng Pilipinas at dahilan ng paghihirap ng malawak na masa ng sambayanan. Dapat isulong ang pambansa demokratikong revolusyon sa pamamagitan ng pangunahin ng armadong pakikibaka para wakasan ang paghahari ng imperialismong US at ng mga puppet nito sa Pilipinas. Sa pagtatagumpay ng matagalang digmang bayan, may tatayo ang gobyerno magtataguyod sa pambansang kalayaan. Ito ang pangunahing ambag ng sambayan ng Pilipino sa pakikibaka para wakasan ang imperialistang gera at pang-aapi sa buong daigdig. Pandarambong ng mga burokrata kapitalista at lokal at dayuhang korporasyon sa Bicol. Kasalukuyang nahaharap ang masang Bicol noon sa kaliwat ka ng pandarambong at pangaagaw ng lupa ng mga lokal na burokrata kapitalista, Panginoong may lupa at dayuhang korporasyon para sa ekoturismo, pagmimina, renewable energy at konbersyon ng lupa. Dahil dito, libo-libong magsasaka at mangingisda ang umaharap sa banta ng pagpapalayas at pangaagaw ng kabuhayan sa buong rehiyon. Gamit ang posisyon sa lokal na gobyerno at kaban ng bayan, mabilis na nagkamal ng lupa, negosyo at rekurso ang mga burokrata kapitalista na mga Panginoong may lupa rin tulad ng mga angka ng Escudero, Hamor, Co, Salceda, Villafuerte, Alsua, Mitra, Cua at Co. Sangkot din sila sa mga maanumalyang proyekto sa infrastruktura sa kanilang nasasakupan at iba pang rehiyon sa pamamagitan ng pagmamay-ari o pakikisosyo sa mga kumpanya sa konstruksyon. Pinalaganap, pinasaklaw at pinamadali ang pagpapalit gamit ng mga lupang pang-agrikultura tungo sa residensyal, komersyal at industrial na gamit upang palabasing umuunlad ang rehiyon. Dumami rin ang mga resort na pamamay-ari o pinupondohan ng mga lokal na burokrata. Sa ngalan ng ekoturismo at mga proyektong renewable energy, inilalako nila ang lakas na yaman ng Bicol sa mga dayuhan at burgesyong kumprador. Na isasagawa ang pangangamkam ng lupa sa Bicol sa tulong ng mga ahensya ng gobyerno tulad ng Department of Agrarian Reform, Department of Environment and Natural Resources, Department of Agriculture at mga lokal na pamahalaan habang pinoprotektahan ang mga operasyon at proyekto ng militar at pulis.
mangangamkam ng lupa ng mga magsasaka. Hindi bababa sa 11 kumpanya ang mga operasyong mina sa Camarines Norte. Kabilang dito ang Mount Labo Exploration and Development Corp or MLEDC at Galeo Equipment Corp. Ang MLEDC ay nagbimina ng tanso at ginto sa 3,482 ektarya sa Labo at may bagong aplikasyon para sa 2,980 ektarya sa Mount Labo na sumasaklaw sa watershed ng probinsya. Ang kumpanya ay pagmamayari ng SRM Gold Incorporation, 40% subsidaryo ng RTG Mining Incorporation, kumpanyang nakabase sa Australia, at ng TVI Resource Development Philippines Incorporation. 60% nito ay kontrolado ng TVI Pacific Incorporation, kumpanyang nakabase sa Canada, at 40% ng Prime Resource Holding Incorporation ng pamilyang Villar. Sa Camarines Sur, daang-daang magsasaka ang mapapalayas dahil sa pag-angkin ng Wonderlust Land Development Corp ni Luis Raymond Villaferte, gobernador ng probinsya, sa 1,014 na ektaryang lupa sa Barangay San Ramon at Salvacion sa bayan ng Siruma. Samantala, sa Bula, 200 residente ng Barangay Fabrika at Pawili ang napipintong mapalayas dahil sa mga alitan sa lupa sa pagitan ni Conrado Colarina ng Ruby Shelters Builders and Development Corporation at ng pamilyang Tan, pawang mga hindi lehitimong residente sa lugar. Sa Masbate, nagpapatuloy ang operasyon ng mina ng Philminery Resources Corporation, pinagsanib na negosyo ng B2 Gold Corporation na mula sa Canada at Zoom Mineral Holdings sa Aroroy. Pinalalawak pa ito sa 1,755 ektaryang bulubundukin sa bayan ng Manobo, Milagros, Uson at pinapailalim sa batas militar ang mga komunidad sa palibot ng minahan upang pigilan ang paglaban ng mga residente. Noong 2023, pinalayas ni Gobernador Antonio Co ang 74 na pamilya ng magsasaka sa mga barangay ng Kabungahan, Kalapayan at Villaluna sa bayan ng Kawayan at inangkin ang mga lupain sa PUV, Corpus, Placer, Kataingan para sa kanyang interes sa rancho, ekoturismo at pagmimina. Higit 21,000 residente rin ang mapapalayas dahil sa planong Masbate International Tourism and Economic Zone ng Empark Land Development Corporation sa mga bayan ng Dimasalang at Palanas. Sa Albay, binabakuran inangkin ng Sunwest Corporation ng pamilya ko ang lupain sa paanan ng Mayon Volcano, habang daang-daang mag-aalimango at mangingisda ang naapektuhan ng hanap buhay dahil sa Coastal Road Project at reklamasyon sa bayan ng Gubat sa Sorsogon. Mapanirang proyektong renewable energy. Simula 2022, naitala ang hindi bababang 77 proyektong renewable energy, solar, wind at geothermal ang nakaplano at kasalukuyang itinatayo sa buong rehiyon. Pinakamarami ang sa Camarines Sur na mayroong 27 proyekto, kasunod ang Camarines Norte na may 21. Ilan sa pinakamalaki at pinakamapinsala sa kabuhayan ng mamamayang Bicolnon ang 2 offshore wind farm sa San Miguel Bay sa Camarines Sur na pagmamayari ng Copenhagen Infrastructure New Market Fund Corporation, kumpanyang nakabase sa Denmark, at ACEN Corporation ng Ayala Group, at ang Nexifrach Energy, kumpanyang nakabase sa Singapore at Thailand. Tinatayang nasa 5,000 hanggang 6,000 mangingisda ang mawawalan ng hanap buhay dahil sa proyekto. Ilan sa mga proyekto sa rehiyon ay pagmamayari ng mga burgesyong kumprador ng mga C, Villar, Consunhi, Boitis, Ang at Lopez, habang ilan sa mga kumpanya ay nakabase sa China, Israel, Singapore, Thailand, Denmark at Australia. EDSA at 40. Malapad na pagkakaisa kontra korupsyon at kahirapan. Muling ipinamalas ng mamamayang Pilipino ang lakas ng pagkakaisa laban sa korupsyon at kahirapan sa isinagawang mga protesta kasabay ng paggunita sa ika-40 anibersaryo ng pag-aalis ng EDSA noong ika-25 ng Pebrero. Sa mga pagkilos, malawakang lumahok ang mga manggagawa, magsasaka, maralitang lungsod, kabataan, kababaihan, taong simbahan, guro, kawani at iba pang demokratikong sektor. Pinakamalaki ang pagtitipon ng 12,000 Pilipino, karamihan kabataan, sa EDSA Shrine sa kanto ng Ortigas Avenue. Sa pangunguna ng Kilusang Bayan kontra Kurakot, Youth Rage Against Corruption, Bagong Alyansang Makabayan, Artikulo 11, Bunyog Pagkakaisa at Sanlakas, panawagan nila, tuloy ang laban sa korupsyon at kahirapan, lahat ng sangkot dapat manugot.
Nakiisa at dumalo sa pagtitipon sina Bishop Gerardo Alminaza, Pangulo ng Caritas Philippines at Tagapangulo ng Catholic Bishops Conference of the Philippines Episcopal Commission on Social Action, si Senior Mary John Mananzan ng Movement Against Tyranny at mga mambabatas na sina Representative Laila de Lima ng Mamamayang Liberal at mga kinatawan ng Makabayan Bloc. Hindi napigilan ang marcha na ilang ulit at tinangkang harangin ng mga pulis. Sa kasagsagan ng gitgitan, 2 aktivista ang inaresto ng mga pulis. Ilang araw na ikinulong at sinampahan ng patong-patong ng mga kasong kriminal. Di bababa sa 150 organisasyon at 400 individual ang nagpahayag ng suporta sa araw ng pagkilos. Anang mga grupo, ang pagkilos ay pagpapahalaga sa people power na kinakailangan ipagpatuloy sa kasulukuyang panahon, lalo na at umiiral pa rin ang sistematikong korupsyon, kahirapan ng bayan at pag-ahari ng mga dinastiya at dambuhalang korupsyon. Sa partikular, lubhas silang dismayado na wala pa rin mastermind na nahuhuli sa nalantad korupsyon sa mga flood control project at iba pang proyekto ng rehimeng Marcos. Umalingaw-ngaw ang sigaw nila para panagutin at pababain sa pwesto sina Ferdinand Marcos Jr. at Sara Duterte sa pagkakasangkot sa sistematikong korupsyon. Giniit din ng iba't ibang sektor ang kanilang partikular na mga panawagan, pang-ekonomiya at pampolitika. Ayaw makipagkaisa. Sa isang bahagi ng EDSA, inilunsad naman ng mga grupo sa ilalim ng Trillion Peso March Movement or TPMM ang isang hiwalay na pagkilos kung saan dumalo ang ilang kilalang personalidad at artista. Tumanggi ang TPMM, partikular ang mga grupong Siklab, Tindig Pilipinas at Akbayan Party List na tumugon sa panawagan ng mga lider ng simbahan at iba pang grupong sibiko na magkaisa. Ang grupong Akbayan sa partikular ay tutol sa mga panawagan na nais panagutin si Marcos at kanyang mga opisyal. Sa katuwirang, si Sara Duterte daw ang makikinabang. Ang mga panawagan sa kanilang protesta ay limitado lamang sa mga panukalang kontradinastiya, mga reforma at ilag na masaling umabanggit man lamang ang pangalan ni Marcos, ang hari ng korupsyon. Bantog ang Akbayan na kontra sa mga grupong pambansang demokratiko. Iba pang mga pagkilos. Maliban sa protesta sa EDSA, nagkaroon din ng pagkilos sa mga probinsya. Tampok sa mga ito ang libu-libong pumilos sa Baguio City, Iloilo City at Bacolod City. Nagkaroon din ng protesta at aktibidad sa Dagupan City sa Pangasinan, Angeles City sa Pampanga, Tuguegarao City sa Cagayan, Santiago City, Ilagan at Alicia sa Isabela, Naga City sa Camarines Sur, Legazpi City sa Albay, Calibo sa Aklan, Rojas City sa Capiz, sa Antique, Tacloban City sa Leyte, Cebu City, Dumaguete City sa Negros Oriental, Cagayan de Oro City, Iligan City at sa Davao City. Samantala, iniulat rin ng Simbahang Katoliko ang paglahok sa komemorasyon ng halos 70 dioceses sa buong bansa. Sa ibang bansa, nagsagawa ng pagkilos ang mga migranteng Pilipino sa Germany, United Kingdom, Italy, the Netherlands, Australia, Canada, US at Hong Kong. Malayo man sa Pilipinas ay aktibo silang nakikisangkot para panatilihing buhay ang kasaysayan at ang diwa ng pag-aalsang EDSA. Pagdinig para sa kumpirmasyon ng mga sakdal laban kay Duterte sa ICC natuloy na. Muling nasariwa sa alaala ng mga Pilipino ang brutal na pamamaslang sa giyera kontra droga sa pagdinig para sa kumpirmasyon ng mga sakdal laban kay Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC. Idinaos ang pagdinig sa The Hague, the Netherlands noong Pebrero 23 hanggang 24 at Pebrero 26 hanggang 27. Sa loob ng 4 na araw, nagtagisa ng mga abogado ng taga-usig kasama ang abogado ng mga biktima sa isang panig at ng depensa ni Duterte sa kabilang panig sa harap ng mga huwes ng Pre-Trial Chamber 1 ng ICC. Nagkapag sila ng mga argumento at kontra-argumento kung bakit kailangang ituloy sa paglilitis ang mga kaso ng dating Pangulo. Sa panig ng prosekusyon, inilinaw nitong higit pa sa sapat ang mga batayan para ituloy ang paglilitis. Sistematikong inihapag ng mga abogado nito ang paunang ebidensya na nagpapatunay sa sentral na papel ni Duterte sa malawakan at sistematikong atake sa mga sibilyan sa maralitang mga komunidad mula Nobyembre 2011 hanggang Marso 2019.
Bilang indirect co-perpetrator, signifikante ang pananagutan ni Duterte sa pagbuo at pagpapalaganap ng brutal na pamamaslang, paglalagay sa matataas na posisyon ng mga tagapagtaguyod sa kampanya, pagibigay ng mga pabuya, paglikha ng kultura ng kawalang pakundangan at pag-uutos sa pulis at militar na pumatay. Inilatag nila ang mga dokumento at testimonya ng mga saksi. Ipinarinig din nila ang mga talumpati ni Duterte kung saan direktahan niyang iniutos ang mga pagpatay sa mga suspect na inilusot sa mga pahayag na sila ay nanlaban. Anila, may buong plano si Duterte at mga kasapakat nito na pumaslang ng mga sibilyang walang kakayahang lumaban. Inilahad naman ng mga abogado ng mga biktima ang pinsalang idinulot ng mga pamamaslang sa mga biktima at kanilang mga komunidad. Binigyan din nila na kabilang sa mga sistematikong pinatay ay mga bata, taliwas sa inilahad na depensa na tanging si Kian de los Santos ang menor de edad na napatay sa gera kontra droga. Hinihikayat nila ang mga huwes na pakinggan ang mga biktima at bigyan sila ng pagkakataon na malitis ang kaso sa korte. Sa kabilang panig, muling kinwestiyon ng abogado ni Duterte ang batayan ng mga sakdal at ang otoridad ng ICC sa mga ito kahit naglabas na ng hatol ang korte kaugnay dito. Iginiit ng depensa ni Duterte na walang batayan ang mga kaso laban sa kanya dahil walang di umanong naganap na malawakan at sistematikong patayan. Kinwestiyon niya ang mga proseso, ebidensya at mismong mga salaysay ng mga saksi. Inulit niya ang argumentong ang mga biktima ay napatay sa lehitimong operasyon ng pulis at ang mga napatay ay kaunti lamang kumpara sa mga inaresto. Inilarawan niya ang mga verbal na pahayag ni Duterte sa mga pagpatay bilang pagmamalabis lamang o hyperbole. Pilit din niyang pinalalabas na ang pagkakaso sa ICC ay panggigipit lamang ng kasalukuyang rehimeng Marcos sa kabila ng itinutulak na investigasyon noon pang 2018. Sagot ng piskal, ang mismong pagkwestiyon ng depensa sa interpretasyon ng mga ebidensya at salaysay ng mga saksi ay malaking dahilan na kung bakit kailangang idaos ang pagalitis. Sigaw ng mga biktima ay hustisya, panawagan nilang litisin at panagutin si Duterte sa kanyang mga krimen. Matagal nang hinihintay ng mamamayang Pilipino ang pagdinig para sa kumpirmasyon ng mga sakdal. Sa pagbubukas ng pagdinig, daan-daang Pilipino ang nagmarcha sa dahig para ipanawagan sa ICC na litisin si Duterte at hatulan siya ng nararapat sa kanyang mga krimen. Kasama nila ang ilan sa mga pamilya ng mga biktima at kanilang mga abogado. Sa Pilipinas, nagkaroon ng mga pagkilos at sabayang panonood ng iba pang mga pamilya at kanilang mga taga-suporta sa livestream ng pagdinig. Nagkaroon ng katulad na sabayang panonood sa Cebu, batay sa malakas na presentasyon ng kaso ng prosekusyon at mahinang kontra-argumento ng depensa, tiwala ang mga pamilya na tutuloy sa paglilitis ang kaso. Ilalabas ng Pre-Trial Chamber 1 ang desisyon nito 60 araw matapos ang pagdinig o bandang dulo ng Abril. Kabulukan ng AFP, litaw sa gitna ng garian ng nagaharing mga pangkatin. Nitong nakaraang mga buwan, tumampok ang kabulukan ng Armed Forces of the Philippines o AFP sa sunod-sunod na pagkakabunyag ng mga anomalya at pagkakasangkot ng mga tauhan nito sa malawakang korupsyon. Litaw sa mga kaganapang ito ang pagsisilbi ng AFP bilang mga tauhan ng korap na mga burokratang kapitalista at galamay ng iba't ibang nagaharing mga pangkatin. Pinakahuli dito ang pagharap sa publiko ng pangkating Duterte sa 18 lalaking nagpakilalang dating Marines na nagsabing sangkot sila sa pagdadala ng bilyon-bilyong pisong kickback para kay Ferdinand Marcos Jr. at mga kasapakat niyang sina House Speaker Martin Romualdez at Representative Saldico. Nagpagamit sila sa mga Duterte at kaalyado nitong kampo ng dating Pangulong Gloria Arroyo para itaon ng kanilang pagbubunyag sa ikalawang araw ng pagdinig para sa kumpirmasyon ng mga sakdal kay Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC. Pinaratangan nila ang mga investigador ng ICC na tumanggap ng suhol para sirain ang kredibilidad ng kanilang investigasyon. Pinangalanan nila ang mga senador at kongresista na nasa kampo ng pangkating Marcos na tumatanggap ng suhol. Idinawit nila ang mga nagsiwalat ng mga krimen at korupsyon ng pamilya Duterte tulad ng mga kongresista ng Makabayan at si Laila de Lima, isa sa mga unang nagpaimbestiga sa mga pamamaslang sa Davao. Mariing itinanggi ng mga pinangalanan ang mga paratang sa kanila.
Tulad ng inaasahan, todo puri sa mga Marines ang Vice Presidente na si Sara Duterte. Bahagi ito sa pagkatangka ng kanyang pangkatin na gatungan ang ligalig sa loob ng AFP at mahikayat na mag-atras ito ng suporta sa rehimeng Marcos. Mabilis na pinatatahimik ng pamunuan ng AFP ang mga nagpapahayag ng disloyalty o kawalang katapatan sa Pangulo, tulad ng isang aktibong kornel na nanawagang mag-resign si Marcos. Isa pang retiradong general ang nagpahayag ng pagkontra kay Marcos ang inaresto sa kasong sedisyon. 6 na araw bago lumantad ang dating mga sundalo, nag-anunsyo si Sara Duterte na tatakbo siya sa pagkapresidente sa 2028. Panakot ito ng mga Duterte sa mga kongresista at senador laban sa pagpapasa sa reklamong impeachment laban sa kanya. Sa kabila nito, 2 reklamong impeachment ng Kongreso ang idineklara noong Marso 2 na naglalaman ng sapat na batayan. Ibig sabihin, muling mahuukat ang mga kaso ng korupsyon sa confidential at intelligence funds at iba pang anomalya ng Vice Presidente. Bayarang puwersa. Sa gitna ng matinding gerian, todo buhos ang suhol at pabor ng rehimeng Marcos sa AFP para bilin ang katapatan ng mga opisyal at tauhan nito. Noong 2025, iniutos ni Marcos ang pagtataas sa allowance pagkain ng mga sundalo mula 150 pesos to 350 pesos. Isinisingit ang budget para rito sa pulong ng Bicameral Committee noong 2024 matapos magreklamo ang hepe ng AFP na si Romeo Browner na kulang ang allowance ng mga sundalo. Personal pang tinawagan ni nooy House Speaker Martin Romualdez at nooy tagapangulo ng komite sa budget na si Saldico si Browner para ipaabot sa kanya na naisingit na sa budget ang para sa kanyang mga tauhan. Walang katulad na pagtaas sa allowance ng ibang kawani ng gobyerno sa kabila ng magkaparehong mga hinaing at reklamo. Noong Disyembre 2025, naglabas ng isa pang kautusan ehekutibo si Marcos para itaas ng 15% ang batayang sweldo ng mga sundalo at iba pang unipermadong tauhan ngayong 2026 hanggang 2028. Ginawa niya ang anunsyo matapos na bunyag ng nagkakaroon ng panawagan sa loob ng AFP na patalsikin siya sa isang kudeta sa gitna ng matinding galit ng mamamayan sa isyu ng korupsyon. Sa budget para sa 2026, naglaan si Marcos ng 50 billion pesong pondo para sa modernisasyon ng AFP na kukunin sa pondo para sa unprogrammed appropriations ang sarili niyang pork barrel. Dagdag ito sa pondo para sa modernisasyon na nalimos niya sa US kapalit ang pagbabase ng mga tropang Amerikano sa bansa na pagyurak sa pambansang soberanya. Tinig at tindig ng mga mag-aaral kontra taas matrikula at ibang bayarin. Aktibong nagpapahayag ng pagtutol ang mga konseho ng mag-aaral mula sa mga pribadong universidad sa buong bansa laban sa panukalang pagtaas ng matrikula at ibang bayarin o kung tawagin ay Tuition and Other Fees Increase o TOFI sa akademikong taon ng 2026 at 2027. Naglunsad sila ng mga survey, pananaliksik, petisyon, dialogo, protesta at sama-samang pagkilos kasama ang mga estudyante sa loob ng mga campus. Nauna ng National Union of Students of the Philippines o NUSP ang kampanya kontra TOFI sa pambansang saklaw. Noong Enero, inilatag ng grupo ang 5 puntong kahingian. 0% TOFI, pagpapatupad ng moratorium sa TOFI, pagbasura sa ibang pangbayarin, transparency o pagbubukas ng pinansya ng mga universidad at mas mataas na budget sa pampublikong edukasyon. Pinatikos ng NUSP ang paulit-ulit na pangangatwiran ng mga universidad para sa TOFI kabilang ang mga tumataas na gastos sa edukasyon, pagpapaunlad sa mga pasilidad at mas mataas na sweldo para sa mga guro at kawani. Anong grupo, sa kasaysayan ng sunod-sunod na mga taas matrikula ay hindi naman nakakatamasa ng mas maayos na serbisyo sa campus ang mga estudyante at hindi rin tumataas ang sahod ng mga guro at kawani. Cordillera, tumindig ang mga estudyante at konseho na mag-aaral sa panukalang TOFI sa St. Louis University, University of Baguio at University of the Cordilleras. Noong Pebrero 27, nagprotesta ang mga estudyante ng SLU at natulak ang administrasyon na pababain ang unang panukalang 6.5% na pagtaas sa ibang bayarin tungong 5.5% pagtaas habang walang panukala para sa matrikula.
Nakakuha rin sila ng pirma at suporta sa manifesto mula sa 46 organization at mahigit 1,200 na estudyante. Sa araw ding iyon, kumilos sa mga estudyante ng UB laban sa panukalang 10% TOFI ng administrasyon. Nakakalap ng suporta sa petisyon kontra TOFI sa universidad mula sa 11 organisasyon at 273 estudyante. Nakipagdialogo rin ng mga konseho ng mag-aaral mula sa SLU, UB at CHED Cordillera Administrative Region noong Pebrero 26. Sa Metro Manila ay panalo ng mga estudyante ng De La Salle University at University of the East ang laban kontra TOFI. Inianunsyo ng parehong universidad na hindi ito magpapatupad ng TOFI. Ibinunga ito ng walang tigil na kampanya at pagkilos ng mga estudyante, konseho ng mag-aaral at mga progresibong grupo mula pa noong 2025. Sa Cavite na itulak ng mga estudyante ng DLSU Dasmariñas ang administrasyon na huwag magpanukala ng pagtaas sa matrikula habang magkakaroon pa ng bagong konsultasyon para sa posibleng pagtaas ng ibang bayarin sa universidad. Sa Cebu, tumutol sa TOFI ang mga estudyante ng University of San Carlos at Cebu Institute of Technology University. Noong Pebrero 25, naglunsad ng marcha sa campus sa Talamban ang mga taga-USC laban sa 6.7% TOFI. Sa halip na pakinggan at magsagawa ng dialogo, naras at tinangkang pigilin ang protesta. Samantala sa CITU, ipinatawag at binantaan ng suspensyon ang mga estudyanteng nanguna at pumirma sa manifesto kontra TOFI. Taon-taon tuwing Pebrero, tumatanggap ang Commission on Higher Education o CHED ng mga petisyon para sa panukalang TOFI. Ang karapatan na ito magtaas ng singil ay alinsunod sa CHED Memorandum Order No. 3 Series of 2012. Noong Pebrero 28, opisyal nang nagtapos ang yugto ng konsultasyon bilang bahagi ng proseso ng pagtaas ng singil. Nasa kamay na ngayon ng CHED ang mga aplikasyon at ang desisyon kung pahintulutan nito ang TOFI na sa kasaysayan ay pikit matang pinapayagan ito. Sa kabila ng mga legal na rekisito para sa konsultasyon, maraming universidad ang hindi sumunod dito. Kaugnay nito, nananawagan ng NUSP sa mga konseho at estudyante na ilantad ang naging proseso ng konsultasyon pandaraya, pambabraso, limitadong pagpapadalo o tahasang pagbabaliwala dito. Hinimok rin sila ng grupo na magpadala ng petisyon sa CHED para umapela laban sa TOFI bilang bahagi ng kasunod na yugto ng proseso. Harap ng higit pang tumataas na presyo ng batayang mga bilihin, makatwirang labanan ng mga estudyante at kanilang magulang ang dagdag na matrikula at ibang bayarin. Sa kasalukuyan, nasa average na 130,000 ang kinakailangan kada taon para makapagpaaral ang isang estudyante sa kolehiyo. May mga tayang umaabot ng 2 milyon ang kailangang gastusin para makapagtapos sa isang 4 na taong kurso sa kolehiyo sa mayor na mga universidad ng bansa. Sa madaling salita, Bukar Ngesa Umol, pangkalahatang kalihim ng Communist Party Marxist Kenya or CPMK na dinukot noong Pebrero 24, tinorture at iligal na ikinulong ng mga pwersa ng rehimeng Ruto ng Kenya. 36 na milyong pisong halaga ng 2 gusali ng paaralan sa Talingod, Davao del Norte ang ditapos dahil sa maanumalyang palakad ng mga opisyal ng DepEd. Sa ilalim ng nooy kalihim na si Sara Duterte, 22 lamang sa 78 na target na eskwelahang itayo sa malalayong lugar ang natapos mula 2019 hanggang 2023. 3 beses nang itinayo ng mga residente ng Bitnong Dupax del Norte ang kanilang barikada laban sa Bogle Corporation, pinakahuli noong Pebrero 21 para tiyakin na hindi tuso makabalik ang kumpanya matapos isuspinde ang exploration permit nito. 4% ang itinaas ang verification fee ng konsulado ng Pilipinas sa Hong Kong. Mula 575 piso, itinaas sa 2,380 piso simula Marso 1 ang singil para sa pagkuha ng patunay na ang kontrata sa trabaho ay nakaayon sa mga batas sa paggawa ng Hong Kong. Pulang bandila, opisyal na pahayagan ng bagong hukumbayan na muling inilathala ng pambansang command sa operasyon nitong Marso. Kunin ang inyong kopya sa www.philippinerevolution.me. 127 na sibilyan mula sa Las Nevas, Northern Samar ang nilinlang ng 20th ID para palabasing mga surrendery sila nang humihingi ng Safe Conduct Pass.
patunay na kahukagan ng programang amnestiya ng rehimeng Marcos. 30 pesos lamang ang dagdag sahod para sa mga manggagawang di agrikultural sa rehiyon ng Davao at 20 pesos para sa mga manggagawang agrikultural. Malayong hindi ito nakaagapay sa sunod-sunod na pagtaas ng singon sa kuryente at tubig pa lamang sa rehiyon. Sala ng gerang agresyon ng US sa Iran sa mamamayang Pilipino. Simula pa lamang ng gerang agresyon ng US-Israel sa Iran, nagbabala ng Department of Energy o DOE na maaaring itaas ng mga kumpanya ng langis ang presyo ng gasolina na hanggang 10 piso kada litro at ng diesel ng 20 piso. Papatong ito sa 7 piso hanggang 10 piso kada litro nang itinaas sa presyo ng mga produktong petrolyo mula Enero. Agad na magaganap ang mga pagtaas sa kabila ng mga pahayag ng mga opisyal ng DOE na may sapat na supply ng langis ang bansa para sa 30 hanggang 60 araw na konsumo. Sa ilalim ng Oil Deregulation Law, malayang mga kumpanya ng langis na otomatikong magtaas ng presyo nang hindi isinasa publiko ang komputasyon at iba pang detalye. Isinukuri ng Estado ang karapatan nitong usisain kung makatarungan o hindi ang mga pagtaas. Dagdag na pahirap ang nakapataw na 12% VAT at excise tax sa mga produktong petrolyo na umaabot sa 10 piso kada litro para sa gasolina, 6 na piso kada litro para sa diesel at 3 piso kada litro para sa kerosene. Mahigit 90% na kinukonsumong langis ng Pilipinas ay imported. Malaking bahagi dito ay refinadong langis na binibili pangunahin mula sa South Korea, China at Singapore. Nag-i-import din ng krudong langis mula Middle East pero sa mas mababang kantidad dahil iisa na lamang ang refinery sa bansa. Mayor na usapin pero hindi direkta ang pabago-bagong presyo ng krudong langis sa pandaigdigang merkado. Sa ngayon, lagpas 80 dolyar kada bariles na ang presyo nito. Maaari itong umabot ng 100 dolyar kada bariles kung magtatagal ang mga pag-atake ng US laban sa Iran. Buhay ang nakataya. Nasa panganib ngayon ang buhay ng tinatayang 2,150,000 Pilipino sa Middle East. Karamihan mga manggagawa sa mga batayang trabaho tulad ng pagkakasambahay, serbisyo at konstruksyon. Matagal nang iniinda ng mga manggagawang Pilipino ang palpak na serbisyo ng mga embahadang Pilipino sa harap ng mga pang-aabuso na pinalala ng sistemang kafala, di pagbibigay ng sahod, mga paglabag sa kontrata at iba pa. Tulad sa nakaraang mga sigalot, mabagal at di sapat ang tugon ng gobyernong Pilipino sa mga hinaing ng apektadong mga migrante. Hindi nakaagapay ang mga tauhan ng embahada kahit sa simpleng pagsagot ng mga hotline nito. Panawagan ng grupong migrante na laanan ang mga migranteng manggagawa sa Middle East ng ligtas na bahay kanlungan at tiyaking bukas ang linya sa komunikasyon. Panawagan din ito ang mabilis na pagproseso ng mga dokumento at walang kondisyon sa pagpapauwi sa kanila. Sa huling bilang, nasa 1,000 ng migrante ang nagpahayag ng kagustuhang umuwi. Galit at paghihiganti. Tugon ng mamamayan ng Iran sa agresyong US-Israel. Nagpupuyo sa galit ang mga mamamayan sa Iran at Middle East sa pambobomba ng US-Israel sa Iran na pumatay ng maraming sibilyan at nagwasak ng mga infrastruktura. Isa sa pinakaikinagalit nila ang sadya at 2 ulit na pambobomba sa isang eskwelahan noong ika-28 ng Pebrero na pumatay ng 175. Karamihan mga batang babae, edad 7 hanggang 20. Noong ika-3 ng Marso, daan-daang libong Iranian ang lumahok sa prosesyon sa Tehran para ilibing ang mga batang babae. Sa gitna ng kanilang pagdadalamhati, kinundi na nila ang mga pambobomba ng US at pinagluksa ang pagkamatay ng kanilang leader na si Ali Khamenei. Ipinanawagan nila ang kamatayan para sa imperialismong US at Zionistang Israel. Panata nilang ipaghihiganti ang pagpatay sa kanilang mga leader at kababayan. Nagkaroon ng katulad ng mga pagkilos sa mga probinsya labas sa Tehran. Pinabulaanan ng protestang ito ang ipinalalaganap ng imperialismong US at mga galamay nito sa internasyonal na media, pati ng lokal na media sa Pilipinas na kasinungalingang nagdiriwang ang mga Iranian sa pag-atake sa kanilang gobyerno. Marami sa mga mamamayan sa rehiyon ang galit sa US-Israel
Israel at matatag na ninindigan para sa soberanya ng Iran. Nagkaroon ng mga pagkilos sa harap o malapit sa embahada ng US sa Iraq, Yemen, Jordan, Turkey, Oman at Kuwait. May mga protesta na kumukondena sa mga pambobomba ng US sa India, Pakistan, Japan at South Korea. May katulad ng mga protesta sa US, Venezuela at mga bansa sa Europe. Sa Lebanon, aktibong dumedepensa ang armadong grupong Hezbollah laban sa panibagong serye ng pambobomba ng Israel sa katimugang bahagi nito at sa Beirut. Sa Pilipinas, nagmarcha tungong embahada ng US sa Maynila ang mga progresibong grupo sa pangunguna ng bayan noong 3 ng Marso. Kinondena nila ang gerang agresyon ng US-Israel sa Iran at ipinanawagan ang pagpapalayas ng mga base militar ng US sa Pilipinas. Isang araw bago nito, naglunsad ng protesta bilang pakikiisa sa mamamayan ng Iran ang mga grupong pambansang demokratiko sa Boy Scout Circle sa Quezon City. Nagpunta rin sila sa Iran Embassy sa Makati City noong 5 ng Marso para ipaabot sa ambassador ang kanilang pakikiramay sa mamamayang Iranian. Paglaban ng mga Bicolano sa Pandarambong. Noong Pebrero 27, sa pangunguna ng Samahan ng Maliliit na Mangingisda sa San Miguel Bay, SMB, opisyal na itinatatag ang Tanggol SMB Network sa Barangay Sabang sa Cabalanga, Camarines Sur. Layon ng alyansa na tutulan ng planong SMB Offshore Wind Projects. Ayon sa alyansa, libu-libong mangingisda ang mawawala ng kabuhayan dahil sa proyekto. Direkta ding atake ang proyekto sa seguridad sa pagkain at karapatan ng mamamayan para sa rekurso sa dagat. Sa ibang bayan sa probinsya, ipinaglalaban ng mga magsasaka ang kanilang karapatan sa lupa. Sa Barangay San Ramon at Salvacion, si Ruma, naglunsad ng protesta ang daan-daang mga residente noong Pebrero 18 upang kondenahin ang pangangamkam ng mga Villafuerte sa kanilang lupa. Noong Pebrero 20, nag-iit ng Portico Banasi Household Farmers Association ang kanilang karapatan sa paninirahan sa ginanap na koperensya sa munisipyo ng Bula. Ayon sa grupo, sa halip na pakinggan sila ng mga kinatawan ng Philippine Commission on Urban Poor at Sheriff ng RTC Branch 31 ay naging mistulang tagapagtanggol sila ng mga agaw ng lupa. Hindi dumalo sa komperensya ang mga kinatawan ng Colarina, TAN at ng Korporasyong Ruby Shelters Builders and Development Corporation. Habang nasa pulong, binabantayan sila sa loob ng gusali ng mga tauhan ng PNP na may bitbit na matataas na kalibre ng baril. Mga proyektong wind farm sa Rizal at Samar, tinutulan. Nagbuklod ang mga residente ng ilang bayan sa Rizal at sa Samar para tutulan ng pagtatayo ng mga windmill farm sa kanilang probinsya. Ang mga proyektong ito ay itinutulak ng Vena Energy, kumpanyang nakabase sa Singapore. Isa sa pinakamalakihang korporasyon sa renewable energy sa buong rehiyon Asia Pacific. Sa Rizal, nagprotesta ang mga residente ng Talim Island, isang isla sa gitna ng Laguna de Bay noong Pebrero 28 para ipatigil ang pagtatayo ng Talim Wind Power Project sa isla. Anila, dapat agarang ipahinto ang proyekto dahil nagdudulot ito ng matinding pagbaha at pagguho ng lupa bunga ng pagkasira sa kalikasan at kabundukan. Nasa likod ng proyektong windmill ang Island Wind Energy Corporation or IWEC, subsidyaryo ng Vena Energy. Ayon sa mga residente, nagsimula noong 2025 ang konstruksyon ng proyekto sa kabundukan ng isla. 2 taon bago nito, sinimulan ang pagpuputol ng mga punong kahoy bilang paghahanda para sa konstruksyon. Naglabas ng manifesto ng pagtutol ang mga residente ng isla sa pangunguna ng grupong kasama sa pangangalaga ng Isla Talim o Kapit sa Talim. Sa Samar, napigilan ng mga residente ng Calbayog City ang tangkang pagpapatayo ng Vena Energy ng mga windmill sa loob ng Calbayog Pan-as-Hayiban Protected Landscape o CPHPL, isang watershed area na pinagkukuhanan ng inuming tubig ng syudad. Noong Pebrero 24, inanunsyo ng kumpanya na hindi na ito magtatayo ng anumang instruktura tulad ng windmill sa loob ng CPHPL.
Kasunod ito ng 6 na buwang tuloy-tuloy na paggigiit ng mga residente sa kumpanya at lokal na gobyerno dahil sa mapinsalang epekto ng proyekto sa kanilang kabuhayan at kapaligiran. Kabilang dito ang petisyon na pinirmahan ng libo-libong residente ng lungsod. Gayunpaman, pumayag pa rin ang lokal na gobyerno na ikalat na lamang ang mga windmill sa mga baryo na saklaw ng mga distrito ng Tinambakan at Oquendo. Nagsimula nang magpapirma ang kumpanya ng Certificate of No Objection, sertipiko ng hindi pagtutol, sa mga barangay na nakatakdang maapektuhan ng proyekto. Sa harap nito, nananawagan ng mga grupo sa mamamayan na maging magbantay sa mga tangka ng Vena Energy na sirain ng mga puno at tanim na pinagkukunan ng hanap buhay ng mamamayan. Pagpapalayas at demolisyon sa mga magsasaka at maralitang lungsod. Sunod-sunod ang pagpapalayas sa mga magsasaka at demolisyon sa maralitang lungsod ng mga agaw ng lupa sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sa Zambales, hindi bababa ng 22 magsasaka at kanilang pamilya ang napalayas dahil sa demolisyon at pangaagaw ng lupa sa Purok 3, Barangay Balaybay, Castillejos noong Pebrero 23. Ayon sa mga magsasaka, mayroon silang hawak na Certificate of Land Ownership Award mula sa Department of Agrarian Reform para sa 21 ektaryang lupang inaagaw. Matapos ang pagsabog ng Bulkang Pinatubo noong 1991, inianunsyo rin noon ng gobernador ng Zambales na iginagawad sa kanila ang lupain. Mula pa 1934, nilililang na ng kanilang angkan ang naturang lupa. Sa Davao City, 600 pamilya ang nawalan ng bahay nang gibain ng kanilang komunidad sa Arroyo Compound, Golden Valley, Matina Crossing noong Pebrero 27. Maraming residente ang napilitang wasakin ng sariling bahay para isalba ang mga materyales at kanilang kagamitan. Isinagawa ang demolisyon sa kabila ng kawalan ng matinong plano para sa relokasyon ng lokal na gobyerno ng Davao City. Wala ring inialok na kompensasyon sa mga sisiraing bahay ang kumpanyang umangkin sa lupa. Sa Taguig City, naglunsad ng kilos protesta ang mga residente ng Panday Creekside, Barangay Palingon, Tipas sa harap ng City Hall noong Pebrero 23 para tutulan ng mga bantang demolisyon sa kanilang komunidad. Nananawagan sila sa lokal na gobyerno na irespeto ang kanilang karapatan sa katiyakan sa paninirahan sa Panday Creekside. Noong Marso 5, nabalot ng pangamba ang komunidad sa loob ng SPD Compound, Western Bicutan nang biglang sumugod dito ang 150 tauhan ng Philippine Navy na may kasamang pulis at mga opisyal na barangay. Napag-alaman ng mga residente na balak magtayo ng AFP ng barracks para sa Navy sa compound. Nasa 400 pamilya o 2,500 residente ang mapapalayas, karamihan 4 na dekada na sa lugar. Pagbasura sa 12% VAT, ipinananawagan ng kababaihan. Sumugod at nagprotesta ang Alyansang Gabriela sa pambansang opisina ng Department of Finance sa Pasay City noong ika-4 ng Marso. Ipinananawagan nila ang pagbasura sa 12% value-added tax at excise tax sa harap na walang patid na pagtaas ng presyo ng langis. Bago nito, pinangunahan ng alyansa ang mga serye ng protesta kontra VAT sa nagdaang mga linggo sa Metro Manila at ilang mga probinsya. Nagsagawa rin sila ng mga asembliya at forum para talakayin ang VAT. Inulansad rin ng grupo ang isang signature campaign na target na makakalap ng 12,000 na pirma laban sa VAT. Anito, ang 12% VAT ay malaking pabigat sa sambayan ng Pilipino. Pinakukusahan umano nito ang bawat Pilipino, lalo na ang mga nanay na nagsisikap na pagkasyahin ang sahod na malayong mababa sa halaga ng nakabubuhay na antas. Muling nabuhay ang panawagan para sa pagbasura sa VAT sa gitna ng malawakang pagkondena ng mamamayan sa mga anomalya at korupsyon na rehimeng Marcos. Nalulustay sa korupsyon ang bilyon-bilyong pisong binabayad na buwis ng mamamayan. Ang serye ng mga aktibidad ng Gabriela ay bahagi ng kampanyang VAT Tanggalin, Kurakot Panagutin, na sentrong tema ng mga protesta sa pandaigdigang araw ng kababaihang anak pawi sa darating na Marso 8. Pananagutan, panawagan sa pagguho ng tambakan sa Rizal. Hustisya at pananagutan ang panawagan ng mga progresibong grupo at residente ng Rodriguez Rizal para sa mga namatay, nawawala at nasaktan sa pagguho ng tambakan ng basura sa Barangay San Isidro noong Pebrero 20.
Gumuho ang tinatansyang 420,000 metriko kubiko ng basura sa Phase 5 ng Rizal Provincial Sanitary Landfill na sumasaklaw sa 6 na ektaryang lupa. Ang tambakan ay pinatatakbo ng Green Leap Solid Waste Management Incorporated, subsidyaryo ng International Solid Waste Integrated Management Specialist Incorporated. Ayon sa mga residente, hindi bababa sa 100 katao ang naapektuhan ng pagguho. 50 sa kanila ay naiulat na nawawala at isa ang kumpirmadong namatay. Kinukondena ng mga residente ang tahasang cover-up ng kumpanya at lokal na gobyerno na ipinagpipilitang 2 lamang ang nawawala at isa ang namatay. Nananawagan sila ng investigasyon para matukoy ang dahilan ng pagguho at kung sino ang mayroong pananagutan dito. Hiling din nila ang makatarungang suporta ng gobyerno sa mga naapektuhan ng pagguho. Noong Pebrero 22, nagpunta sa tambakan ang kadamay at iba pang progresibong grupo para maglunsad ng protesta at magtirik ng kandila. Ilang araw makalipas, naghain ng resolution sa House of Representatives ang Makabayan Bloc para paimbestigahan ang insidente. Samantala, naglabas ng atas ang Department of Environment and Natural Resources para pansamantalang ipasara ang tambakan simula noong Pebrero 24. Bago ang kamakailang insidente, naiulat na dito ang 6 na beses na pagguho sa tambakan, sunog noong Abril 2025 at panapanahong pagtagas at pagbaha ng leachate o nakalalasong likido mula sa tambakan. Mga naka-uniforming kriminal. Sa kabila ng mataas na sweldo at allowance, marami sa Philippine National Police ang imbwelto sa mga kriminal na aktibidad para sa sulo at pera. Gamit ang pasistang kapangyarihan, kinikikilan, ninanakawan at inaabuso ng mga pulis ang ordinaryong mamamayan. Ayon mismo sa record ng PNP, higit 2,500 na pulis ang tinanggal sa pwesto noong 2025 dahil sa pagkakasangkot nila sa benta ng ilegal na droga. Noon namang Pebrero, 7 pulis ang nabunyag na nangikil ng isang residente ng Maynila kapalit ng pag-atras ng gawa-gawang kaso ng ilegal na droga na isinampa laban sa kanya. Sa Angono, Rizal, 10 pulis ang nagtanim ng ebidensya, nambugbog, nagnakaw at nangikil sa isang estudyanteng inakusahan nilang sangkot sa benta ng ilegal na droga. 2 buwan siyang ilegal na ikinulong kahit nagbigay ng pera ang kanyang pamilya. Samantala, 6 na pulis sa Makati ang nabunyag na sangkot sa serye ng mga pangingikil at pagnanakaw sa syudad. Ang mga ito ay ilan lamang sa litaw na patunay ng likas na pasista at mapang-abusong karakter ng kapulisan. Patuloy na namamayagpag sa loob nito ang kultura ng kawalang pakundangan. Magsasaka sa Samar napatay sa pamamaril ng 3rd IB. Napatay ng mga sundalo ng 3rd IB sa walang patumanggang pamamaril ang magsasakang si Jaime Pabiliar, 44 na taong gulang sa barangay Kagtutoog, San George, Samar noong Pebrero 2. Si Pabiliar ay nasa loob ng kanyang bahay kasama ang asawa, anak at apo nang paulanan ang bala ng mga sundalo. Pinabulaanan ng bagong hukbong bayan Western Samar Arnulfo Ortiz Command ang paratang ng 3rd IB na si Pabiliar ay isang pulang mandirigma. Inilinaw ng hukbong bayan na si Pabiliar ay isang sibilyan na nasa loob ng bahay na pansamantalang tinuluyan ng unit ng BHB. Nasa baryo ang hukbo upang mag-imbestiga sa kalagayan ng mga residente na sinasalanta ng pag-ulan at militarisasyon. Nang nagpaputok ang 3rd IB sa direksyon ng bahay, hindi gumanti ng putok ang mga pulang mandirigma at mabilis na tumakas. Pagsisikap ito ng unit na ilayo sa kapahamakan ang masang nagpatuloy sa kanila sa bahay. Sa Barangay Bayang, pinagbabaril ng 52nd IB ang 3 magsasaka noong Pebrero 20. Matapos nito, sinaktan sila, hinalungkat ang mga gamit at isinailalim sa interogasyon. Pinagbantaan silang huwag magsusumbong. Kasunod ito ng pangangayon at hiwalay na insidente ng pang-instrapping sa mga kalapit na barangay noong Pebrero 16. Ika-87 kaarawan ni Kajoma, ipinagdiwang. Naglunsad ng mga aktibidad ang Jose Maria Sison Legacy Foundation, JMSLF, noong Pebrero bilang pagdiriwang sa sanay ika-87 kaarawan ni kasamang Jose Maria Sison noong Pebrero 8. Kasabay din nilang ginugunita ang unang taon ng pagkakatatag ng foundation.
Inilunsad ng grupo ang mga ito sa temang Rejoice, Rectify, Remember Commemorating the Life and Legacy of Jose Maria Sison. Noong Pebrero 8, naglunsad ng pagpapalabas ng pelikulang The Guerrilla is a Poet at pagtitipon at kainan sa kaarawan ni Ka Joma. Noong Pebrero 21, nagkaroon ng talakayan sa pamana ng First Quarter Storm kung saan nagsilbing tagapagsalita sina Judy De Lima, Sheikh Fred De Duro, Bonnie Ilagan at Judy Tagiwalo. Noong Pebrero 28, nagsagawa ng espesyal na tour sa JMS Museum sa The Netherlands. Dumalo sa mga aktibidad at pagtitipon ang mga kaibigan kasama mga aktivista ng iba't ibang lokal na organisasyon at mga miyembro ng komunidad na sumusuporta sa foundation. Ang iba't ibang henerasyon ng mga aktivista na nagsama-sama para sa aktibidad na ito ay nagpapakita ng matatag na impluwensya ng gabay ni Ka Joma, pahayag ng JMSLF. Cuba, matatag na naninindigan laban sa panggigipit ng US. Noong Pebrero 26, hinarang ng mga puwersa ng Cuba sa hangganan sa teritoryong karagatan nito ang isang speedboat na may sakay na 10 paramilitar mula sa US. Nagpaputok ang grupo kaya napilitan ng mga Cubano na gumanti. 4 ang namatay at 6 ang nasugatan sa mga ito. Kinukondena ng Cuba ang tangkang pagpasok ng mga paramilitar na may layuning maghasik ng terorismo sa isla at magdulot ng ligalig sa mamamayan. Naganap ang tangkang panggugulo sa gitna ng pagpataw ng US ng panibagong serye ng malulupit na sanksyon laban sa Cuba. Noong Enero, epektibong ipinatupad ng US ang isang oil embargo kung saan pinagbawalan ng presidente nito na si Donald Trump ang lahat ng mga bansa na mag-supply ng langis sa Cuba. Ang pagkakait ng langis ay tinawag ni Miguel Diaz-Canel, presidente ng Cuba, na kriminal, garapalan at di makatao. Matindi ang epekto nito sa transportasyon, mga ospital at pasilidad medikal, eskwelahan, turismo at produksyon ng pagkain ng bansa. Noong Pebrero, 2 beses na iligal na hinarang ng Coast Guard ng US ang paglalayag ng mga barkong nagdadala ng langis mula sa Mexico at Venezuela tungo sa Cuba. Sa gitna nito, bumuhos ang suporta at pakikiisa ng Cuba. Nagpadala ng tonetoneladong suportang materyal ang Mexico, isa sa mga bansang binantaan ng US ng mas matataas na taripa kung patuloy itong magpapadala ng langis sa Cuba. Nagpadala rin ng ayudang material, pinansya at pagkain ng Chile, Russia, China, Vietnam at Spain. Para sa tuloy-tuloy na balitaan at talakayan, bisitahin ang website ng PKP at ang bayan sa www.philippinerevolution.nu.